Sa ikalabindalawang buwan, bumabagsak ang nyebe habang may isang malaking kaldero ng kumukulong tubig ang nakasalang sa loob bakuran. Ang mga nyebe ay natunaw bago pa man nila maabot ang kaldero na tinutunaw ng tumataas na singaw. Ang naipong nyebe sa lupa ay natapak-tapakanan at naging malapot na putikan. Sa tabi ng kaldero, isang kahoy ng pintuan ang nakapatong sa mga bangko. Sa hapag nito'y may nakalatag na kalahating kinatay na baboy. Ibinaba ni Fan Changyu ang kanyang puthaw sa isang mabilis na taga na pumutol ng isang pata mula sa baboy. Ang pansamantalang mesa ay nanginig na nagpalipad ng mga pira-pirasong buto at mga piraso ng karne. Ang puthaw sa kanyang kamay ay may makapal, malapad na aserong ganap na itim maliban sa kumikinang nitong talim na puting-puti na mukhang nakakatakot sa isang sulyap. Isang punyal pambalat at isang punyal pananggal buto ang nakalatag sa tabi ng tagtaran. Ang kanilang itim na asero at puting-puti na talim ay bahagi ng isang talaksan kasama ng kanyang puthaw. Ang pamilyang Chen sa bayan ay nagkatay ng kanilang baboy sa bagong taon at nag-imbita ng mga kapitbahay at kamag-anak ng angkan na sumali sa kasiyahan. Ito ay isang masiglang kaganapan. Ang mga panauhin ay nagsisiksikan sa paligid ng pugon sa loob, nagnanakaw ng mga tingin kay Fan Changyu na abala sa kanyang sarili sa loob bakuran at nagsimulang magbulong-bulungan. Katatapos lang ng pamilyang Fan sa kanilang pagluluksa. Bakit inimbitahan ng mga Chen ang dalagang, si Changyu, na katayin ang kanilang baboy? Mabuti ang pakikitungo ng mga Chen sa pamilya ni Kaluwang Laki ng Fan. Hindi sila masyadong mapamahiin. Humina ang boses ng tagapagsalita, marahil ay naaalala ang kalunos-lunos na kalagayan ng pamilyang Fan at tumingin sa labas. Sumayaw sa hangin ang mga nyebe na tila mga bulak sa hangin. Sa loob bakuran, ang dalagang maihawak ng puthaw ay nakasuot ng payak at lumang baro at saya. Siya ay matangkad at balingkinitan, nakatali ang itim na buhok na nagpapakita ng kalahati ng kanyang makatarungan at maselan na mukha. Kahit na siya ay mukhang payat, nagtrabaho siya ng may kahangahangang kahusayan. Noong unang dumating ang Kaluwang Laki ng Fan sa bayan ng Linan kasama ng kanyang asawa, nakuha ng asawang babae ang mata ng maraming tagahanga. Ilang selos na babae kahit pribado ang nag-isip na siya ay nagmula sa isang bahay aliwan. Isang testamento sa kanyang kapansin-pansing kagandahan. Minana ng kanyang mga anak na babae ang kanyang kagandahan at pambihirang kaakitan. Ang nakababata ay 5 taong gulang lamang at hindi pa sumisibol sa kanyang hitsura. Ngunit kung di lamang nakapangako na sa kasal sa pamilyang Song ang nakatatandang anak na babae mula sa murang edad, malamang na masira ang pintuan ng pamilyang Fan itong mga nakaraang mga taon sa dami ng manliligaw, may bumuntong hininga. Ang Kaluwang Laki ng Fan at ang kanyang asawa ay pinatay ng mga tulisan sa bundok na naiwan lamang ang 2 batang babae. At ang unang laki ng Fan ay walang puso, iniisip lamang ang pag-agaw ng ari-arian ng kanyang kapatid. Si Changyu at ang kanyang kapatid na babae ay nahirapan. Akala namin ay gaganda ang buhay ni Changyu kapag nakapasa na si Song Yan sa mga pagsusulit sa probinsya at nagpakasal siya sa kanilang pamilya, pero sino ang nakakaalam na matatapos din ang kasunduang kasal? Ang babaeng iyon na si Changyu ay matigas, na sumusunod sa yapak ng kanyang ama bilang isang mangangatay upang suportahan ang pamilya. Nagawa niyang panatilihin nakalutang ang pamilya. Ang pagkuha sa kanya ng pamilyang Chen para katayin ng kanilang baboy ay isang paraan ng pagtulong sa kanya. Nang marinig ang mga nakatagong kwentong ito, hindi napigilan ng mga tao na mapabuntong hininga. Gayunpaman, idinagdag ng isang pabulong. Narinig ko na ang nakatatandang anak na babae ng Fan ay sinumpa at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ipinanganak na sakitin dahil sa kanyang malas. Binasa ng pamilyang Song ang kanilang kapalaran at nalaman na siya ay ipinanganak sa ilalim ng isang masamang bituin, kaya naman nagmadali silang sinira ang kasunduang kasal. Ang naunang tagapagsalita ay nanunuya. Alam mo ba kung saan nagpabasa ang pamilya Song ng mga kapalarang iyon? Lalong lumakas ang mga buntong hininga mula sa karamihan. Dilihim sa lahat ang intensyon ng pamilyang Song na putulin ang kasunduang kasal sa oras na ito. May isang lumang kasabihan na kapag ang isang lalaki ay tumaas ng ranggo o biglang yumaman, ang kanyang asawa ay namamatay. Pumasa ni Song Yan ang mga pagsusulit sa probinsya at nakalaan para sa isang buhay ng opisyal. Paano pa siya makakapag-asawa ng anak ng isang mangangatay? Ang tagtaran sa loob bakuran ay hindi kalayuan sa bahay, kaya di maiwasang marinig ni Fan Changyu ang chismis tungkol sa kanya.
Gayunpaman, walang emosyon ang kanyang mukha. Ang kanyang mga magulang ay namatay mahigit 1 buwan na ang nakalipas, at matagal na niya itong tinanggap. Ang kanyang kwento kay Song Yan ay walang kinaiba sa kwento ni King Xianglian at Chen Shui. Ilang taon na ang nakalilipas. Nang hindi makabili ng kabaong ang pamilyang Song, lumuhod si Ginang Song sa kalye, kasama si Song Yan, yumuko sa mga dumadaan at humingi ng tulong para makabili ng manipis na kabaong para mailibing ang kanyang asawa. Kahit naduguan ang kanyang noo dahil sa pagyuko, walang nag-alok ng tulong. Ang mga magulang ni Fan Changyu na hindi makayanan ang nangyayari ay tumulong sa pagbili ng isang kabaong para sa libing. Napuno ng pasasalamat si Ginang Song at kusang loob na iminungkahi na ipakasal si Song Yan kay Fan Changyu. Nangako na kapag nakakuha na ng mataas na ranggo si Song Yan sa pambansang pagsusulit, papakasalan niya ito at bibigyan siya ng maginhawang buhay ng maglaon. Naging magkapitbahay ang dalawang pamilya at madalas na tinutulungan ng mga magulang ni Fan Changyu ang balo na ina at ang kanyang naulilang anak. Desidido si Ginang Song na kumuha ng pambansang pagsusulit ang kanyang anak, ngunit hindi niya kayang bayaran ang matrikula. Bago ipinasok si Song Yan sa paaralan ng lalawigan, karamihan sa kanyang matrikula ay inako ng ama ni Fan Changyu na patunayang talentado si Song Yan. Ilang taon na ang nakalilipas, naipasa na niya ang mga pagsusulit sa lalawigan at nitong taglagas, nakamit niya ang ranggo ng juren sa mga pagsusulit sa probinsya. Maraming mga lokal na maginoo ang ngayon ay sabik na humingi ng pabor sa kanya, at maging ang mahistrado ng lalawigan ay nagpakita sa kanya ng katangi-tanging pagtrato, na sinasabing nagnanais na kunin siya bilang isang manugang. Ang saloobin ni Ginang Song ay naging kapansin-pansing nagtumal. Tila naramdaman niya na ang anak ng isang mangangatay ay hindi na angkop para sa kanyang anak na lalaki na ngayon ay isang juren, ang ina ni Fan Changyu, na naramdaman na si Ginang Song ay hindi na kasing palakaibigan tulad ng dati. Ay natakot na baka isiping naniningil sila sa utang na loob, ngunit mahigpit na tumanggi si Ginang Song. Iginiit na ang pamilya Song ay hindi ang uri upang kalimutan ang mga utang na loob. Matapos na di inaasahang mamatay ang mga magulang ni Fan Changyu, kumalat ang mga tsismis mula sa kung saan man na mayroon siyang madilim na kapalaran na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang dumating si Ginang Song para putulin ang kasunduang kasal, ginamit niya ang mismong dahilang nito, na sinasabing kumonsulta siya sa isang manghuhula na nagpasiya na hindi magkatugma ang mga petsa ng kapanganakan ni Fan Changyu at Song Yan. Kung sila ay magpakasal, hindi lamang ito magdadala ng kasawian kay Song Yan, ngunit sa pagkamatay ng mga magulang ni Fan Changyu, ang sumpa ay aabot kay Ginang Song mismo, kaya naman, kinalas ni Song Yan ang kanilang kasunduang kasal nang walang bakas ng akusasyon ng kawalan ng utang na loob. Samantalang si Fan Changyu ay nakilala bilang may masamang bituin ang iniiwasan ng lahat. Itinulak ni Fan Changyu ang mga iniisip na ito at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Walang silbi ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na nakapanlulumo. Pagkatapos katayin ang baboy, kinuha niya ang kanyang sahod. Nang hindi man lang pumasok sa bahay, nagpaalam siya sa mga Chen. Sa panahon ng bagong taon, binigyang diin ng lahat ang magandang kapalaran. Bagamat hindi nag-isip ng masama ang pamilyang Chen, naimbitahan siyang katayin ng kanilang baboy sa kabila ng kamakailan lamang ang libing ng kanyang pamilya. Alam na alam niya ang sitwasyon. Hindi iginiit ng mga Chen na manatili siya at binigyan siya ng isang balde ng lamang loob ng baboy habang siya ay umalis. Ito ay isang di nakasulat na kaugalian sa nayon. Kapag may tinanggap na katay ng baboy bukod sa sahod, binigyan pa sila ng isang pirasong baboy. Gayunpaman, kadalasan, ang lamang loob ng baboy ang binibigay. Bago umuwi dala ang lamang loob, dumaan si Fan Changyu sa botika para kumuha ng 2 reseta ng gamot. Ang isa ay para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at ang isa ay para sa lalaking iniligtas niya. Kahapon, nagtrabaho siya sa pagkatay ng baboy sa may kabundukan. Sa kanyang pagbabalik, natagpuan niya ang isang duguang lalaki sa niebe na tila naging biktima ng mga tulisan sa bundok. Marahil, dahil namatay din ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga tulisan sa bundok, naawa si Fan Changyu at binuhat niya ang lalaki pabalik sa kanila. Walang sinuman sa mga manggagamot sa bayan ang nangahas na gamutin ang isang taong nag-aagaw buhay na. Dahil hindi niya basta-basta kayang iwanan ito sa kalye, dinala niya ang lalaki pauwi at hiniling sa isang kapitbahay, isang dating manggagamot hayop na 15 taon nang naging karpintero, na subukan at gamutin siya.
hindi sigurado si Fan Changyu kung gaano naging epektibo ang paggamot, ngunit humihinga pa rin ang lalaki. Ang reseta ay sinulat din ng kanyang kapitbahay. Pagkatapos kumuha ng gamot, umuwi si Fan Changyu. Ang bahay ng pamilya ng Fan ay matatagpuan sa isang eskinita sa kanluran ng bayan, kung saan siksikan ang mga kabahayan. Madilim at mamasa-masa ang eskinita at tumutubo ang mga lumot sa mga dingding. Luma na ang mga bahay sa magkabilang gilid, batik-batik ang mga dingding at luma at sira-sira ang mga pinto at bintanang gawa sa kahoy na naglalabas ng mabahong amoy, para bang sa isang malupit na gulong ng kapalaran. Nang pumasok si Fan Changyu sa eskinita, nakasalubong niya ang mag-inang Song, parehong nakasuot ng bagong pinasadyang mga damit pang taglamig na gawa sa pinong tela. Nagsuot pa ng gintong hikaw si Ginang Song, hindi na maamo at nakakaawa ang kanyang kilos tulad ng dati. Bagkus ay mayabang, matapos maipasa ni Song Yan ang mga pagsusulit sa probinsya. Ang mga lokal na maginoo at mayayamang mga ngalakal ay nagpadala ng pilak at maging mga bahay bilang regalo. Medyo maunlad na ngayon ang pamilya Song. Ayon sa kasabihan, ang isang tao ay umaasa sa kanyang damit tulad ng isang kabayo na umaasa sa kanyang sintadera. Si Song Yan ay nakasuot ng mahabang itim-asul na marlota na may borda ng mga dahon ng kawayan na nagbibigay ng tikas ng isang pantas. Nawala ang kanyang dating itsura ng kahirapan, napalitan ng kilos ng isang pinong binata. Kagagaling lang ni Fan Changyu sa pagkakatay sa bahay ng pamilyang Chen. Dala niya sa kanyang likod ang isang kustal na yari sa balat na naglalaman ng mga kutsilyong pangkatay, at ang kanyang nakatagpi-tagping lumang baro ay puno ng talsik ng dugo. Sa isang kamay, hawak niya ang isang pakete ng gamot at sa kabilang banda, isang balde ng kahoy na puno ng lamang loob ng baboy. Medyo gusot ang itsura niya. Maingat na tumabi si Ginang Song, naglabas pa ng panyo para pamaypay sa harap ng kanyang ilong. Nakasuot na rin siya ng gintong singsing sa kanyang kamay. Sila ay naging tunay na mayaman, makitid ang eskinita at hindi nagsasalita ang mag-ina. Hindi rin sila gaanong pinansin ni Fan Changyu. Siya ay kumilos na parang di nakikita ang pares at dumiretso sa unahan dala ang kanyang balde ng lamang loob. Paraan ako, tawag niya, sa paglampas nila sa isa't isa, ang balde ng lamang loob ay di sinasadyang dumaplis sa bagong damit ni Song Yan na nag-iwan ng malaking basang mansa ng dugo sa tela. Pinagmamasdan ang umaatras na figura ni Fan Changyu. Ang mukha ni Ginang Song ay naging berde sa galit. Ikanya, Pabaya na babae ito ay sedang hangso. Walang emosyon ang mga mata ni Song Yan habang sinasabi niya, Nay, hayaan mo na. puno ng pagkadismaya ang mukha ni Ginang Song. Mabuti na laman na sa loob ng Gilanggaraw, lilipat na tayo sa mahirap na lugar na to. Samantala, habang papalapit si Fan Changyu sa kanyang tahanan at sa ingay ng kanyang pagdating, isang 5 taong gulang na bolang niebe ang lumabas mula sa bahay ng kapitbahay. Ate, bumalik ka na. Bulalas ng bata, ang maliit na bolang niebe ay napakaganda, lubos na kaibig-ibig. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, gustong yakapin si Fan Changyu, ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng nawawalang ngipin. Hinawakan ni Fan Changyu ang kanyang kapatid sa kwelyo. Huwag mo akong hawakan, madumi ang damit ko. Lumabas ang asawa ng kapitbahay nang marinig ang kaguluhan. Nang makita si Fan Changyu, umiti siya at sinabing, Bumalik na si Changyu. ang mga kapitbahay ay isang matatandang mag-asawa. Ang apelyido ng asawa ay Zhao at siya ay isang karpintero na kailangang lumabas sa umaga upang gumawa ng mga muebles o magtayo ng tindahan sa palengke upang magbenta ng mga yari sa sulihiya at mga takuyang kawayan, umuuwi lamang sa gabi. Ang dalawang pamilya ay malapit sa isa't isa. Sa tuwing kailangang lumabas ni Fan Changyu, iniiwan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa asawa ng kapitbahay. Ayaw niyang iwan ang bata na mag-isa sa bahay. Tumugon si Fan Changyu, pumili ng isang piraso ng atay ng baboy na pinagsanib ng mga dahon ng palma mula sa balde ng lamang loob. Ibinigay niya ito at sinabing, gusto ito ni Tito. Maaari mo itong iprito bilang ulam na kasama ng kanyang alak. Tinanggap ito ng asawa ng kapitbahay nang walang pag-aalinlangan at pagkatapos ay idinagdag. Nagising na ang lalaki na binitbit mo kagabi. Nagulat si Fan Changyu sa balitang ito. Pupuntahan ko siya saglit, sabi niya, dahil wala na ang kanyang mga magulang at tanging ang kanyang sarili at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang naiwan sa bahay. Hindi nararapat na may kakaibang lalaki na tumira sa kanila. Matapos dalhin ang lalaki sa kanyang kapitbahay para ipagamot kagabi, humiram siya ng silid sa mga kapitbahay at pansamantalang pinatira doon.
Tumingala ang maliit na si Changning at sinabing, Napakaganda ng kuya na yon. maganda. Hindi napigilan ni Fan Changyu na tumawa, tinatapik ang maliit na pusod ng buhok ng kanyang kapatid. Paano mo mailalarawan ang isang lalaki bilang maganda? Gayunpaman, nang matagpuan niya ang lalaki, ang mukha nito'y natatakpan ng tuyo at itim na dugo, kaya halos imposibleng makilala ang kanyang mga katangian. Nang ibalik niya siya kahapon, madilim na at sa pagmamadaling humingi ng tulong sa paggamot, hindi man lang niya naisip na linisin ang mukha nito, hindi niya talaga alam kung ano ang hitsura nito. Bumalik si Fan Changyu sa kanyang silid upang magpalit ng kanyang damit na pangkatay bago tumungo sa kapitbahay. Ang mga gabi ng taglamig ay palaging dumating na lalong mas maaga. Bago pa lumipas ang oras, dumilim na ang langit nang pumasok si Fan Changyu sa silid. Madilim sa loob, at nakikita lang niya ang hugis ng isang figura sa kama. Ang silid ay napuno ng pinaghalong amoy ng halamang gamot, dugo at pawis, na lumilikha ng hindi maipaliwanag na amoy. Ang panahon ay napakalamig, at sina Chujiao at Tita Jiao, marahil sa takot na hindi makaraos ang lalaki sa gabi, ay mahigpit na isinara ang mga pinto at bintana. Nagsindi pa sila ng ulingan sa silid, na nagpapatindi sa amoy sa mainit na hangin. Ngunit si Fan Changyu, na nasa kulungan ng mga baboy kapag nanghuhuli ng mga baboy, ay hindi naabala sa amoy. Bahagya lang siyang kumunot ang noo nang pumasok, saka pumunta sa mesa para magsindi ng lampara. Isang mainit na ilaw ang nagpapaliwanag sa maliit na espasyo. Nang lumingon si Fan Changyu sa kama at nakita ang mukha ng lalaki, bahagyang natigilan siya, naunawaan na niya ngayon kung bakit inilarawan siya ni Changning bilang maganda.